Hello everyone, my name is Renalyn Esmesias, and for today's video, I'm going to present Set A encapsulation from our Object-Oriented Programming activity. So ang title sa ato ang task is CSU Library Borrowing Account. So naatay goal diri nga mag-create ta og simple but secure nga system for students nga mag-borrow og books. So in this project, atong gamiton ang concept sa encapsulation katong mag-protect sa mga important nga data like borrowed count and penalty balance. So before ta mo adto sa ato ang code, let me explain sa inyo nga kung unsa gid ang purpose aning ato ang activity. So natay scenario dinhi So Caraga State University wants a simple system where student can borrow books, but borrow limits and penalties must be controlled. So student must not directly change their borrow count and penalty balance only through approved methods or controlled access. So encapsulation hides internal state and controls access via methods. So, kani nga task is nag-focus siya sa encapsulation. So, encapsulation means katong i-hide niya ang mga internal data of class and control how it is accessed or modified. So, sa atong scenario, akong gibasa kakaina, naalang tay limit nga books, 3 books only, og naay penalty kung late ang pag-return. So, importante nga dili pwede nga direct nga ma-change sa student ang ilahang borrowed count o penalty balance sa students. That's why we use private attributes with double underscore, and we only allow changes pinaagi sa methods like borrow underscore book, return underscore book, and pay penalty. So sa ato ang task is nagamit po ta og at property. So kaning add property diri is read only lang ni siya and use methods to update. So this ensures nga ang system na ay validation, like dili siya pwede nga more than 3 ang books, dili pwede negative ang penalty, din dili sa pwede nga invalid ang payment. So let's jump to our code now. So mo niya to ang code. So pinakauna nag-create lang ta og class. Ang atong gipangalan sa class is ang library account. Inside sa class natay init nga constructor na naay student name o student ID. Si student name o si student ID kay kuan sila public attributes, meaning pwede sila ma-access outside the class. Dayon nag-declare dayon ta og borrowed underscore count kini, dayon penalty underscore balance. Kanang duha mao na sila ang kanang duha nga pareho nga naka double underscore, naka private attributes na sila. So mga private attributes na sila. So meaning dili sila pwede ma-modify directly gikan sa gawa sa class. So mao na siya ang kanang paggamit sa encapsulation. Giprotektahan nato ang important nga data sa ato ang system. So dinhiya sa at property, kaning duha nga at property, ano lang na sila, nagbutang lang ta og kanang at property para sa borrowed count o sa penalty balance. Kini nga properties kay ano lang siya, read only, di ba ko natong giingon kagaina. So pwede sila ma-access para makita ang current value, pero dili sila pwede nga alisdan. Dayon dinhiya sa ato ang method nga def borrow book, diri gi-check na ang borrowed underscore count kung greater than ba or equal to 3. Kung 3 na, mag-print siya og borrow denied kay na-reach naman niya ang maximum limit nga 3 books. Else, self dot double underscore borrowed underscore count plus or equal to 1 ang pasabot yan na
Kung wala pa kaabot ang imuhang nabaro nga book sa limit, which is 3 ang limit, mugdugang siya og 1 and mudugang og 1 ang borrowed count, then mo print dayon siya og successful ang pagborrow. So moad lang siya og 1 dinhi dayon i-print dayon ning book borrowed successfully. So dinhi na ta sa return book. Sa return book naman nga method, gi-check lang una kung naabay borrowed books. Kung naa, so muubos siya. Muubos og 1 ang borrowed count. Dayon, ang days underscore late kay greater than 0, mag-add og penalty nga days underscore late times 10. So, pasabot ani, mao ni ang rule nga 10 pesos per day ang penalty. So, kung dili late, mag-print nga return on time. Kung wala gi books nga gihulman, mag-print og no books return. So, dinhiya sa ato ang return underscore books nga method is gi-check lang niya kung naaba gyud naaba ang borrowed books. Naabay nagbaro og books. Kung naa, so mao tong maubos og 1 ang borrowed count. Kung ang days underscore late naman is greater than 0, mag-add og penalty nga days underscore late times 10. So mao na siya kung na-late ka og pass naglate ka og balik or return sa book, mo nang return late ang mo prompt. Dayon ang katudayang penalty. Dayon kung wala ka na late, nakapasa ka on time, mao ni siya ang mo print. Then kung wala gid ka nagkahiram og book, so mao ni siya ang mo execute or mo prompt dito So dinhiya na ta sa deaf pay penalty. Dinhiya sa deaf pay penalty, mo na siya ang gi-validate una ang amount. Una na to gi-validate ang amount. Dayon kung ang amount kay less than or equal to 0, invalid siya kay dili siya dawaton. Ano mang dili man siya dawaton kay kuan man ang iyang amount less than or equal to 0. Dayon kung valid ang payment, ibawas ang amount sa penalty balance. Dayon o kung mahimo siyang negative, iset siya og balik sa 0 aron dili mahimong negative ang penalty balance. Dayon diri sa ato ang show status, nagprint lang ta diri display lang man ni account status, then name, borrowed books ug penalty balance. Dinhi sa test scenario nato, naghimo ko og object nga account. Dayon tawag na ko si library account and gibutangan nako siya og Renalyn Mesias o CSU-2026. So kasi ang kaniya is ako anang name, then mo ni ako ang student ID. Dayon nagborrow ko og book 3 times. Nga allowed ra. Sa 4th attempt ni deny na siya, which is kani. Ni deny na siya sa 4th attempt kay ang limit nato is 3 raman ka books, diba? So, pagka 4 is na-denied na siya. Dayon, ang pagkasunod din hiya is, pag-return na ko og book nga 2 days late, which is kani. Nag-return ko og 2 days late. Nagdugang ang penalty og 20 pesos. Kay duha naman ka adlaw, tag 10 beto per day. So, nahimo na siyang 20. Then, nagbayad man ko og 10. Nabawasan na siya og penalty balance. Then finally, gi-display ang account status aron makita ang update borrow nga books og penalty. So mao ni siya ang iyang output. So mao na siya. Diba nagborrow ko katulo, mao ni siya successfully. Yung pagka 4th attempt nako is mo denied na siya kay nilapas naman siya sa limit. Dayon katong nag-return ko late kaduha, mga nakabayad ko og 20. Then nagbayad ko og isa, mong 10 na lang. So mao na siya.
So sa encapsulation, overall, this code demonstrate encapsulation because the internal data is protected through private attributes and all changes are controlled pinaagi sa methods, 'di ba, with the proper validation. So this ensures that the system follows the rules and prevents invalid or unauthorized modification. So ang encapsulation lagyud kay nag-hide lang gyud siya sa mga important nga data, which is kaning penalty o kani ang borrowed kay dili man siya pwede nga ang student lang ay ang student nga nag-borrow mao ay mo access ana. So mao ra gyud to ang encapsulation.